Network Entertainment. So sa ginagawa mo ngayon na bibili ka ng toys, ano sinasabi ng mga kapatid mo sa'yo? Noong una, tinatago pa sa kanila. Bakit? Kasi parang, alam mo yung may guilt feeling ka na parang pag nag-uwi ka ng laruan na mas may priority pa kaysa dyan sa laruan. Tapos nakikita lang araw-araw nag-uwi ka, parang nag-excuse ka pa na hindi naka-sale yan nung nabili ko. Hindi, bigay lang yan sa akin. So, ang dami kong rason. Alam mo yun, hanggang eventually gumawa ako ng content, mga kasinungalingan ng mga kolektor na panood nila. Tapos, sinabi mo lahat yan dati sa amin na. So, yun na. Hanggang natanggap na nila na, yun na ako. Ganun na talaga. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga empleyado o immortal na, alam mo na, working 9 to 5 dahil parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Okay? Zar, kumusta ka na? Okay naman. Ang aking co-host na si Zar, the Upwork expert, freelancing Zar, CRSP, Yeah. at kung ano-ano pa. Yan. Zar, may guest tayo na kaibigan natin. Yeah. Hindi ko na patatagalin to. Toy collector, businessman, content creator. Pwede ko ba sabing Nepo Baby? Pwede, no? Pwede. Okay. Hulaan na Pwede. lang nila Hulaan kung ninyo. sino yung parents. Tama. Napapanood nyo siya sa social media as Tito Nami. Yes. Na bumibili ng mga laruan, may coffee shop, binibenta niya yung mga laruan niya doon. And then, meron siyang yung parang Yeah, oo. Oo. Ano may ba? Actually, parang yun, fun art concept lang namin yan. Oo. So, ipapakilala ko na. Banots Urbano, aka Tito Nami. Yun, magandang hapon, sir, ma'am, hello. Sa lahat na nanonood, kay Sir Stanley, magandang hapon sa inyo lahat. Ayan. Pag-uusapan natin, kasi Zar, hindi siya sumunod sa footsteps ng kanyang mga magulang. Diba, nabanggit natin na Nepo Baby siya. Yeah. Yung daddy niya, nag-guest dati sa Underpaid nung pandemic via Zoom. Nice. At nakikita ko siya na sa background, nagsiset up ata nung Zoom na Talaga? interview. Tinutulungan Yes, mo yes. yung Oo. dad mo. Kasi yung daddy ko, Jurassic na yun eh. Hindi niya alam, hindi niya alam paano mag-setup, so kailangan namin tulungan talaga. Oo. Nag-usap kami ng daddy niya sa chat, tapos na-schedule yung interview, and then natuloy nga. Hindi naman na siya, hindi ko alam kung naka-costume siya or parang naka-hat lang ata. No? Parang nakita ko yun recently. Parang hindi naman naka-costume. Pero bakit hindi sumunod? Hindi siya sumunod. Tatanungin Ano yan? natin sa kanya. Resistance ba yan? Rebellion ba yan? Or talagang preference? Wala lang. Nung time na yun, hindi ko siya gusto gawin. Hindi ko gusto gawin yung ginagawa niya. Nagustuhan ko lang umarte nung after pandemic. Nung lumabas yung TikTok, asar na asar ako sa lahat ng kaibigan ko na nagti-TikTok. Parang, ba't ginagawa niyo yan? Baduy-baduy. Kumakanta sila, sumasayaw, di ba? And then, mayroon ako nakita na pwede ka pala magpatawa sa TikTok. So, trinay ko, eventually yan, hanggang na-develop, hanggang sa nakilala ako doon sa TikTok as Tito Nami. Pero before ayoko, pwede ko na ba banggitin? Pwede na, diba? pwede na, oo. Lolo ko, umpisa natin sa lolo ko, si Manuel Conde, National Artist for Cinema. Okay, ang anak niya, si Mr. Shuli, June Urbano, Gawad Plaridel Awardee ng UP at nabigyan din ng FAMAS Award din yun. Okay? Ako naman, Tito Nami, ang credentials ko, verified ako sa Facebook. Di ba binabayaran mo yun? 500 monthly. Hindi, sa Instagram yun yung may bayad Hindi, sa... Facebook rin meron. Yun lang yung pag mamalaki ko, verified ako sa Facebook. Hindi, tsaka marami kang subscribers. And pagdating sa mga laruan, yung mga balita dyan, yung mga bago, di ba? Tama. Parang go-to person. Saka yung tanong nyo, bakit di ako nag-artista? Ang sagot ko lang, lolo ko daw artista, daddy ko artista. Bakit ako hindi?
Ang sagot ko, hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, nangongolekta lang ng laruan. Ng Diba? toys. Parang tayo, diba? Parang tayo, oo. Parang tayo. Hindi ko Yun. alam yun na lolo mo si Manuel Con. Oo. Yeah. Lolo ko yun, lolo ko. Grabe, Yes. ang galing naman. So, yung bloodline ko Imagine mo, national Oo. artist, tas dad mo. So pag nagyayabangan ng wala ka sa lolo ko. Ganun, talaga. panalo ka, di ba? Panalo talaga ako. Kaya, National artist lolo niya. kaya yung mga may kakilala sa akin, hindi sila pwede makapagyabangan tungkol sa lolo nila. Di ba? Oo. Kahapon, magkasama kami dun sa warehouse sale ng Co-Collectibles. Yes. And then, kasama namin si Jano. Nakita niya, parang, hindi ko alam kung nagkakilala na kayo before, pero yung lolo nila, yung mga lolo nila, yun ang Daddy contemporaries. niya, lolo ko, Oo. lolo niya, yun, magkakakilala. Kaya mabuti rin at nagkakilala rin kami ni Jano, di ba? So, paano kayo nag-converse about it? Paano ba? Kasi si Jano, na-meet ko na yan one time. May picture na kami niyan sa black screening ng isang movie, and then remind ko lang siya, and then tinanong ko siya kung naka-work ba niya yung daddy ko, and then sinabi niya na doon na nag-start na nag-usap kami. Yun. Yung Ako. iba hindi kilala yung daddy niya. Yung like kung yung demographic natin mga 20s, di ba? Yung iba na hindi nakilala si Mr. Shuli, kilala nila daddy ko as si Master Sifu ng talaga? Magic Temple, yun. Magic Kingdom, yun. Tsaka yung mga lolo lagi na nasa mga ABS na telenovela or yan. movies. Lumalabas din siya Oh, doon as lolo. kadalasan yung mga Chinese na character, tama, ganyan. tama, Oo. tama. Oo. Oh. What made you decide to pursue toy collecting and business? Nung wala ka nga napag-usapan na namin na kaya ako nag-toys. Nasabi ko na toy collector talaga ako noong 2018 lang kasi heartbroken ako ng time na yun. So naghanap ako ng way para yung attention ko maalis doon sa ex ko, di ba? So nag-toys ako. As in nahook ako sa toys. And then naka-move on na ako. Eto sa toys, hindi na ako maka-move on. Kumaga parang na-stuck na ako dito. Mas okay na bisyo yan eh. Oo nga, kasi nga sabi ko yung toys, hindi ka bubungangaan, di ba? Parang, Diba? tahimik lang, nandyan lang siya. Alam diba? mo kung paano kami napunta sa usapan na yon. Paano? Kasi tinignan ko yung TikTok feed niya. Tinanong ko, may asawa ka ba? Kasi ang dami-daming laruan. Mukhang walang nagbabawal sa kanya. wala. Mukhang di niya kailangan magpaalam. Tama. So doon napunta kami doon sa conversation nun. Ikaw marami ka ring toys, di ba? Oo, kita mo naman, wala rin naman akong jowa, di ba? Di ba? Oo, diba? Sabi sa'yo Pero paano yun? Paano yung mga tao maraming toys pero mukhang okay naman sa asawa nila? Well, no? yung mga collector na nangongolekta ng laruan at the same time may responsibility. Doon talaga ako bilib sa kanila kasi nababalance nila talaga. Kasi iba yung pag toy collector ka, yung passion mo nandun na parang ay gusto ko to bilhin. Iba yung urge nangangati ka na bilhin yan Oo. Pero sila parang okay, control muna, mas kailangan ko to. So bilib talaga ako doon sa mga. Ibig sabihin, believe ka kay Oscar. Bilib ako doon. Hindi lang ako bilib doon kasi late na Late na Si nag-collecta ng laruan Si Oscar Oida, yung kaibigan naming reporter na kabatch ko Marami yun, ring kabatch ko siya. toys. Kasi before inaasar niya ako na parang tanda Ano ko ka na. batch mo? Saan? Sa elementary and high school. Schoolmates kayo? Schoolmates kami. okay. Talaga? Alam mo, wala sa itsura niya, nakabatch na si Oscar. Di ba? Fit na fit ka eh. Oscar. Uy, bakit? Ano yung sinasabi mo? Alam mo yan sinasabi ko eh. Pag wala ka asawa, mas may time ka sa sarili mo, mas Tama, ka eh, tama. di ba? Kasi nasa ka pa parang hindi ka pwedeng usually pag may asawa ka na parang ba't ka pa nagpapagwapo, di ba? May asawa ka na. Hindi, pagka available ka, kailangan fresh ka sa market. Para, So, san ka ika-categorize? Ay, doon tayo sa sa glass skin na fresh na fresh, di ba? Okay, Doon tayo, sige. Yung nagpapaderma every month. Ayan, yung mga ganon. Nagja-jogging, ganyan, nag-exercise, di ba? biking. Oo. So, bagay may freedom, no? Although, may joy rin naman pag may Then, tsaka, asawa ka, ma'am, di ba? yung kasi yung toys, nakapagpabata talaga. Oo. Di ba? Totoo yan. Ano yung pinaka-prized possession mo? Ang prized possession ko, hindi siya in terms of monetary, yung value na binili ko. Ang prized possession namin sa bahay is si Kiko. Ayun, yung puppet ni Siya yung daddy mo, tsaka Puppet siya ng lolo ko Lolo. na pinasa sa daddy ko na nasa amin. Kung tatanungin mo ilang taon na yon, mga siguro 100 years old na yan. So, yan yung mga binibenta kay Boss Toyo. Ayun. Yung mga Mga ganon. ganon. Kung kailangan ko ng pera, si Boss Toyo, lalapitan ko. Pero hindi, kasi parang ano na siya
Hindi talaga pwede dispense. Parang kulang pag wala yang si si Kiko. And parang nasa ano na yun ng parents ko eh. So, hindi namin pwede pamigay or ibenta talaga. Ano yan, kunento sa akin ng daddy mo, lahat ng puppet nun, ang pangalan Kiko. Kasi nga, sinimulan ng daddy, ng lolo mo. Ganyan. Totoo yan. Ganun. So, bakit hindi mo naisip na mag-director, kahit commercial or sa movies? Parang dati, nung bata, may mga commercials kami. Pero sa pilitan, yun nga, pag naisama kami. Kasi hindi man namin gusto eh. Parang, siguro nahiya kami umarte, kahit na yung daddy ko yung director. Tapos recently, nung nag-TikTok lang ako, doon lang kumapal yung mukha ako na parang, uy, kaya ko pala itong mga to, di ba? So, doon ako nang hinayang na parang dapat pala noon ko pa to ginawa. Nakita ko nga eh. Chinek ko kanina eh. Umaarte talaga siya. walang nag-offer sa'yo sa mga networks dahil nga kilala naman daddy mo. Wala naman. Hindi naman inalok ng ganun. Pero may mga nag-offer sa akin lumabas sa commercial nung nakita na nila yung TikTok ko. So, meron naman akong ginawa after nun. Oo. Anong commercial ang ginawa mo? Sa DOH. Oo. Parang sabi ko, ako ba talaga kailangan nyo? Parang healthy yata ang kailangan nyo. Ang part ko doon, babae tsaka lalaki ako. So, paano yun? Ako yung babae, ako rin yung lalaki. Ako yung asawa, ako rin yung bidang lalaki. So, dalawa yung role ko nung shoot. So, doble talent fee mo? Hindi. Sana, no? Sana, di ba? Sana. DOH yun eh. Tsaka yung director nun, si Direk Red, mahilig din sa laruan yun. Sa inyong magkakapatid, wala bang nag-isip na, uy, si lolo nyo is yung parang may ginawang karakter na inspired daddy mo, kaya nag-Mr. Shuli. Wala. Ako wala. Hanggang iba lang yung pangalan ko, Tito Nami lang. Pero yun nga, yung costume ng daddy ko nasa bahay yun. So, pagka nag-cosplay ako, pag sinumpong ako this coming mga Toy-Con events, susuotin ko yung costume niya doon as Mr. Shuli. Oo. Pinasuot niya sa akin yun eh. One time dun sa feature sa front act na TV show. Hindi ko alam kung nakwento niya sa inyo. Pero nasa Sikatuna Village kayo. Oo, yung dati namin bahay. Dito kami nakatira nun. Oo. I-share mo naman sa amin kung paano mo pinagkakakitaan na ngayon yung hobby mo. Kasi pagka toy collector ka, hindi mo kaya bilhin lahat yung gusto mo eh. Mahirap i-sustain yung luho, kumbaga. So, ako dati, bili lang ako ng bili. Tapos parang lugi ako, gastos ako ng gastos. Eh, hindi naman natatapos yung hilig mo. So, sabi ko, ba't kaya hindi ako bumili ng 3 na to? Benta ko yung 2, yung isa akin. Para pag nabenta ko yung 2, parang libre na yung isa, di ba? So, doon ko na-sustain yung luho ko. Hanggang sa dumami, hanggang sa nagkaroon na ako ng coffee shop na puro laruan yung nandun sa loob. Yung coffee shop nyo saan yun? Sa Tandang Sora, Quezon City. Saan sa Tandang Sora? From Visayas Avenue, left ka, yun na yun, malapit na yun. Talaga? Middle siya ng Visayas and Mindanao, Tandang Sora Road. Okay. Malapit sa gym ni Rendon. Medyo nadadaanan diba? ko yun. Malapit sa gym niya. Medyo nadadaanan ko yun. So, ano yung specialty niyo na pagkain dun sa coffee shop? Kasi, niyaya mo ko ron eh. Gusto ko i-feature yung mga pagkain. Mga wings. May mga wings kami doon. May Hungarian sausage sandwich, may nachos, may fries, may milk tea, may ano pa ba? Fruit tea, fruit soda, tapos ibang coffee. So marami tumatama dito mga bata. Okay. Dahil sa toys or dahil gusto nila both, yung... kasi affordable para sa kanila yung okay. mga pagkain. And then natutuwa sila, ang dami nila nakikita ng toys. Pero yung mga pumapasok doon na gusto lang kumain, naiinis kasi paglabas nila, may dala na silang toys. napapabili sila. Parang grabe, punta ako dito para kumain lang pero yun, napabili sila ng toys, di ba? Yung mga warehouse sale, talagang iniisa-isang ba kung saan yung mga warehouse sale ng mga laruan? Hindi naman. Nagkataon lang na na-invite din tayo doon ng common friend ng owner. Yun nga, tapos yun nga, nakita kita. Kasi ako, as much as possible, gusto ko rin makatulong doon sa mga ibang, yun nga, yung mga owners na yan. Basta regarding sa toys, kasi hindi siya burden para sa akin na para pumunta doon, para i-shoot. Masaya ako doon sa ginagawa ko. Na-enjoy mo yun siguro, no? Grabe, ang daming toys kahit noon. pawis ka na doon. Ang init eh. Wala naman aircon doon. Tapos ang dumi pa, di ba? Dusty pa yun, di ba? Okay lang, masaya ako doon sa mga ginagawa ko. Actually, nagpunta kami sa warehouse sale. Pwede ko ba sabihin to? Doon tayo pinapili sa
Yung mga naka-box-box pa, gano'n. Parang kasi ilalabas na rin nila nila lahat yun eh. So parang, sige, tingin muna kayo dyan, tapos ilalabas na nila yun. Ganun yung nangyayari. Madami kayo nabili, kayong dalawa. Kasi Banots marami. Talaga? Kasi bebenta mo din. Yung iba sa akin, yung iba di-display ko din sa coffee shop. Na yung mga sombrero na Star Wars. Wala eh, pinakyaw ko na yan. Tinatanggal mo ba yung sticker? Hindi ko tinatanggal. Talaga yung... pag ginamit ko na? Oo. Tinatanggal ko. Oo naman, tatanggalin mo hindi, kasi may mga iba. Meron iba na nakadikit pa rin yung sticker. Talaga? Bakit? Iba collector ganun eh. Wala, ganun. Bakit? Ibig sabihin nun, original? Authentic. Oo, parang ganun. Okay. Ganun. Di ba yung sticker nilalagay sa ilalim nung ng cap, di ba? Oo. Tas dati hindi ko maget. Sabi ko, bakit yung sticker di nyo tinatanggal? Part yun ng forma siguro nung yung dating nung cap na may stickers. Tapos nag-research pa ako nun. Sabi ko, parang bakit may mga nagdidikit ng sticker na hindi tinatanggal, tapos parang iba binebenta nila para authentic daw, ganyan. Ganun. May parang may away sa Reddit tsaka online eh. Talaga? Yung ganun. Tukol sa cap. Sa cap na bakit? Nagustuhan mo naman yung cap mo? Di ba bumili ka? Parang hindi bagay sa akin eh. Nagmukha kang nag-rap or... Hindi, parang hindi bagay. Kasi di ba yung cap, depende sa shape ng ulo ng tao, di ba? Since high school, yun na talaga yung hilig ko, yung cap. Kaya nga baka yung mga manonood na to, magtaka bakit wala akong cap ngayon. Bihira ako na hindi nagka-cap. Oo nga dun sa videos mo may cap ka lagi nga. nakaka-cap. Bihira ako na hindi nagka-cap. So bakit Banots naman yung pangalan mo? From Urbano. Kasi ang real name ko nga is Chris Anton. So nung elementary pa lang parang, bro, hindi bagay sa'yo yung pangalan mo. Isip ka ng nickname mo. So yun. So from Urbano, ginawa nilang Banot. So since nung time na yun hanggang ngayon, yun na yung tawag sa akin. Miski daddy ko, yun yung tawag sa akin. Talaga? So sa ginagawa mo ngayon na bibili ka ng toys, ano sinasabi ng mga kapatid mo sa'yo? Noong una, tinatago pa sa kanila. Bakit? Kasi parang, alam mo yung may guilt feeling ka na parang pag nag-uwi ka ng laruan na mas may priority pa kaysa dyan sa laruan. Tapos, nakikita lang araw-araw nag-uwi ka, parang nag-excuse ka pa na, hindi naka-sale yan nung nabili ko. Hindi, bigay lang yan sa akin. So, ang dami kong rason. Alam mo yun, hanggang eventually gumawa ako ng content, mga kasinungalingan ng mga kolektor na panood nila. Tapos, sinabi mo lahat yan dati sa amin na. So, yun na. Hanggang natanggap na nila na, yun na ako. Ganun na talaga. Ilang taon ka niyan? Mga 30s na rin ako noon. Start ako mag-collect ng mga ganun. So, medyo late na rin. Dati, pag may maganda, ay, ang ganda na to, bili ako. Pero hanggang doon lang, hindi yung, sino ba yung mga kasama na to? Biling ko nga lahat to. Ganun. Hindi ako ganun dati. Ngayon lang talaga. Bakit may guilt? Dahil you mentioned na dahil parang mas prioritize mo pa yung laruan. Siguro guilt kasi nga parang for me, hindi kasi nila naiintindihan yung reason bakit ako bumibili na to. Kumbaga parang for them, kung hindi ka toy collector, parang tatapon ko lang ng pera. Diba? Parang kung pinangkain mo na lang sana yan, parang ganun eh. Ganun yung tingin nila doon sa mga toys. So parang for me, sige, hindi ko na lang sasabihin na bumili ako na to. Kumbaga, rarason na lang ako na mura yan. Ang declare ko ng presyo, 50 off. Alam mo yun? Puro ganun. Parang defensive ka, no? Ganun, defensive ka. Hanggang sa matanggap na nila na yun talaga. Ano yung main line mo? Star Wars ako. Parang si Jano, Star Wars ako. Star Wars. Tapos lahat yung Mandalorian na nandun sa warehouse sale, meron ka na nung mga yun. Hindi kasi ako more on Funko Pop. More on mga wearable na helmets ng Star Wars and then yung mga statues, yun yung mga collection ko. So yung mga Funko Pop, ilan lang siya. Hi there, my name is Earl and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there!
Ano yung mga superhero na kinokollect mo? Superhero. Meron akong Batman, Superman, Captain America. Iba-iba eh. Marami rin. Ito, Zar, tanong ko pang toy collector ito. Binubuksan mo ba yung laruan mo? Tinatanggal mo sa box? Yes. Yes, kasi hindi ko siya ma-appreciate pagka nandun lang siya sa loob. Ako yun kasi meron mga collectors na masaya na sila na nabili nila yung item. Not necessarily kailangan laruin nila yan. Ako, kailangan na-display ko siya, kailangan nakikita ko siya. Pareho kami. Out of box na collector din ako. Kahit mga McFarlane, binubuksan ko siya, dinidisplay ko, tapos ang problema ko, sa ko ilalagay yung mga box. Kasi hindi ko siya natapon yung mga box. For me, ako to kasi kung gusto ko lang makita siya na naka-box, hindi ko na siya bibilin. Pupunta na lang ang department store, titingnan ko na lang siya lagi. Wala pa akong gastos, di ba? The point nga na binili ko siya, kasi nga, para mabuksan ko siya at malaro ko siya. Yun. Ito, may tanong ako. Kasi ganito yon kanina, hiningi ko kay Stanley yung isang Funko Pop. Tapos, binigay niya sa akin kanina. Inabot niya. So, ang ginawa ko, doon sa kotse, so pagkakuha ko, tinapon ko sa likod. Sabi niya sa akin, wag mong tatapon yan. Kasi baka masira yung box. Yes. So, magkakaroon ka rin ba ng ganong reaction? Halo depende ko ano yung tinapon mo. Hindi, maganda yung, yung Funko Pop na maganda na... Funko Pop na kasi... may pupuntahan siyang magkikipagkita siya sa friend niya. Magre-regalo siya ng Funko Pop. Dahil warehouse sale, nagpabili siya sa akin ng mga Avengers na Funko Pop. Binigay ko sa kanya yung Iron Man. Iron Man na Avengers Infinity War. Isang Iron Man na Mark II dun sa part 2 na movie ni Iron Man. Tsaka isang Doctor Strange na Multiverse of Madness. Yun. So, pero sorry Stanley. Pag pagbigay ko, maayos yun, ingat na ingat ako. Biglang kasi ako feeling ko psychologically, namana mo na lang yan dun sa mga una nag-collect ng Funko Pop. Kasi ang Funko Pop, binavalue yung kasi di ba nalagyan ng box yung box yung mas may value. Pagka may crease, may dent, bumababa yung value. Talaga? Kasi ang Funko Pop, mahal siya because of the sticker. Depende dun sa sticker kung saan siya nirelease, ganyan. So, kung yung sticker niya na-scratch? Meron, pero yung box medyo dented na, ganyan, bumababa yung value. Talaga? Pero sa Funko Pop lang yun. Pero sa ibang toys ko, wala akong pakialam sa box. Parang kahit... Ganon? Pop Mart, pinupunit ko lang yun. Ayun, parang pinupunit rin naman talaga pero yun, Funko diba? Pop, hindi. Yung mga box, ingat na ingat ka pag bubuksan mo. Ako, I open the Funko Pops. Ni-display ko siya. Ganon. Actually, careful ako sa yung same reaction siguro sa'yo. Careful ako sa Lego boxes ko. Yung Lego, ang Lego, hindi tumataas yung value niya. Yes. Hindi rin bumababa. So, kahit buksan mo siya, buuin mo siya, Pero o hindi. careful pa rin Ganun ako ng sa Lego ko. Oo. So, yun lang yung nakita ko sa Funko Pop. Kasi before ako mag-Funko, wala namang pakialam sa box. Pero nung nag-Funko talaga? ko, parang pag pumunta ako ng Funko, diba may sabi may ko, pambalot? ano sisilip nila sa karton? Bakit parang lahat ng sides sinitingnan nila? Hanggang sa eventually ako, ganun na rin ako, nahawa na ako sa kanila. Kaya pag nagpapakita si Banots ng mga videos ng Funko Pop, yung hawak niya, ginaganong-ganon niya, para siya nagpapakita ng sneakers, ginaganon, iba-ibang side pinapakita niya. Yes. Yun. Ganun talaga. Naka-box pa? Minsan nga, mas importante pa yung box kaysa sa laman ng Funko Pop. Di ba? Ang tanong sa'yo, ano pong condition ng box? Hindi nila tinatanong, talaga? ano condition ng item sa loob? Yung box yung tinatanong. Talaga? Sa Funko Pop. Kasi nandun yung sticker. Sorry Stanley. Di ba? Sa kaibigan mo naman yan, di naman sa akin. Pero ang lang, next time, pag Funko Pop, ingatan ninyo. Yes. O kahit hindi Funko Pop. No. Yun. Tingnan mo nagnanod si Jeff. Si Jeff, may Funko Pop yan, di ba? Ako both, may Funko Pop ako na hindi ko ina-open, may Funko Pop ako na nakabukas lahat. Depende nga Tinatapon mo yung box? Hindi. Yung iba, pagka hindi ko masyado, pag alam kong hindi ko na may bebenta to, tapon ko na lang siya. Ganun ka kahit sa anong laruan mo? Basta alam ko hindi ko siya, pagka alam kong hindi ko siya ibebenta, talagang, kasi ang kalat na lang yan eh. Kumbaga meron ako isang kwarto doon na puro box lang yung laman. So parang, talaga? kumbaga parang pampasikip lang siya. So, din-dispose ko na lang din. Ito, may mga collector ng Transformers na they buy the third party, yung hindi original. Pero same
galing China, pinalaki lang yung Optimus Prime, ganyan. Do you collect yung mga ganung laruan? Yung mga third party, Oo. oo, basta gusto ko yung itsura. Basta hindi ako concerned kung sinong gumawa, basta gusto ko yung itsura. Bibilin ko yun. Bibilin mo. And then, Ay, yung mga imitation ba yan? oo. Oo. Kasi minsan mas maganda pa nga yung gawa nila kaysa dun sa license. Oo. Eh. So, yung box nun, tinatapon mo. Yung iba, basta alam kong hindi ko siya talaga ibebenta or kaya ko siya ibenta ng kahit walang box, itatapon ko yung box. Okay. Pero 'di ba pag ina-assemble mo 'yun minsan ang gulo ng instructions. Hindi, kasi yung sinasabi mong magulong instruction sa Lego. Sa Pag Lego fake lang na ba Lego, 'yun? yung instruction manual niya, pinagsama-sama para numipis. Pero pag yung original, yung makapal yun kasi malaki yung drawing. Talagang detailed talaga yun. Tama. Ganyan. So, kasi nagko-collect din ako ng Lego. Meron din ako. Ako, hindi ako nagle-Lego kasi una-una mahal. Mahal siya for me. And then at the same time, takaw niya alikabok talaga. Kasi kapitan Kailangan siya bibili ka talaga ng acrylic na Tsaka, wala akong time na, gusto ko kasi pag laruan binili ko, bukas display, tapos. Ganun kagad. Nung pandemic kasi nag-Lego ako. Kasi nga, nasa bahay lang. Diba? Ganon. Tama. Ako hindi ko pa nga binubuksan yung mga Lego ko kasi gusto ko tuloy-tuloy 'yon eh. 'Di ba may mga stages 'yon kapag binibuild mo 'yon. So gusto ko tuloy-tuloy 'yon. Hindi ako tatayo. So hanggang ngayon, hindi pa rin nabubuo. Hindi pa rin nabubuo. Wala na. Pag ganyan. Sayang. So, nagtataka yung mga immortal. Bakit namin pinag-uusapan yung mga laruan, yung mga pagkolekta? Na-notice nyo ba, bawat cubicle, may mga iba dyan naka-display na Funko Pop, may mga Iron Man, Avengers, or kung ano mang character, di ba? Kasi, nakaalis ng stress yung laruan. Yes, pag totoo. nagtatrabaho kayo. Totoo yun. Tsaka, kung mahilig ka sa laruan, nagiging motivation siya na parang, paano ba ako makakabili pa? So, syempre, gagalingan mo kung ano yung ginagawa mo. Ginagalingan mo sa work mo. Kung sa sales ka, gagalingan mo magbenta pa para may extra pera para sa toys. So, hindi lang siya para typical na nagtapon ka ng pera or kalat or basura. Motivation mo siya para gawin kung ano yung ginagawa mo. Oo. And yung parang nostalgic rin. Halimbawa, bumili ka ng The Office na mga Funko Pop. Naalala mo kasi, pag nanonood ka ng The Office, natatawa ka kay ganitong character, kay Michael Scott, di ba? So, bibili ka nun, naalala mo yung masaya ka, tapos i-display mo sa Saka can afford ka na kasi I'm sure yung iba, hindi nila nabili yan ng bata sila. Ngayon, nagtatrabaho na sila. Meron na silang adult money, kumbaga. So, kaya na nila mag-spend kung ano yung hindi nila nakuha before. Yeah. Oo. So, nahihil din sila at the same time. Yung inner child nila na diba? May mga childhood trauma sila na dati pinabili ko yan kay daddy or kay mommy. Ayaw akong bilan eh. Ngayon, Hindi ka ba binili ng mga ako. G.I. Joe mo? Kaso ang problema binili ko, kakahil ko ng inner child ko, yung future self ko, nagre-reklamo na kasi naubusan na eh. Hindi. Inner child na lang yung ginagastos. Yung future self mo, maihil yan pag binenta mo yung iba. Ayun. Doon siya magkakapera. Investment din kasi yung laruan eh. Tumataas ang value. Kaya future self, pag ka magreklamo masyado. May pera ka pa rin. At saka I like na you turned your passion into something profitable, di ba? Masaya talaga maglaruan. Oo. Hindi kasi not everyone has the time to go to warehouse sales. Di ba? Ikaw, Yeah, you pupunta need ka the na ron, patience. pupunta ka ron, bibilin mo, tapos papatungan mo lang ng konti. Yes. Di ba? Masaya. Pareho kayo masaya. Di ba? Gaya niyan yung Star Wars na cap, sinisale talaga. Nakita ko ilan yung binili ni Banots. Kung pwede lang ubusin ko talaga lahat yun eh. Oo. Kasi kumbaga parang siya eh, yung pagbebenta ng toys, hindi siya katulad ng ibang work na ang laki ng kinikita mo. Pero masaya ako kahit maliit yung kita ko kasi gusto ko yung ginagawa ko. Kesa naman yung malaki nga sweldo ko, hindi ko naman gusto yung ginagawa ko, nasa-stress lang ako, di ba? So dito na lang din ako. At least ito talagang yung sabi nila, di ba, Zar, you have to do the boring job para masustain yung passion mo. Kanya na pagsama niya. Yes. Totoo. Tsaka masaya naman pumunta sa warehouse sales eh, di ba? Basta lahat ng daming events, basta Toy-Con toys. event, masaya yan. Any event, masaya yan. Ako nabili ko yung Black Pearl ko sa warehouse sale eh. Ng Richwell. Oo. At saka kompleto yun ng characters Oo. Nakita ko nga doon Castle Grayskull eh. Actually gusto ko bilhin yun. Oo. Kaya lang
Wag na lang. Sa Richwell, Castle Grayskull. 3.5. Oy, mura na yan, man. Oo. Tapos di ba may ano yun? Di ba pwede kang mahulog doon sa ano? Hindi yung parang may character trap. mahuhulog, may trap. Okay yan, bili mo na yan, ma'am. Mura Hindi, na yan. hindi na. Yung wala na nga. Yung Wala Black na Pearl ko. ata. Wala na ata. Oo. Hindi, meron. Alam kong saan makakabili pa. Saan? Castle Grayskull? Oo. Meron? Kay Chino. Okay. Kay Toysak, mahal naman yung mahal na eh. Kilala mo si Toysak? Parang nakikita ko siya sa Facebook na lumalabas siya Si Toy Sak, yung anak niya, at saka anak ko, mag-best friends nung 3rd grade. Tapos hindi ko alam na may business siyang ganun. na toys. Oo. Wala Nung sa itsura din. No? Parang ako, wala rin sa itsura. Wala sa itsura. So, pag-usapan natin yung ba yan? Ano lang yun, concept art lang yun. Pero syempre, ano lang siya, hindi ko siya minamarket talaga na marami. Kasi syempre, masisita tayo dyan eh. So yun, parang ilan lang yung ginawa ko nun. Kasi nga, nauso lang yung... So ngayon, gagawa kami ng bago na. Ano na? Mag-iisip pa kami ni Wooji kung ano yung design. Gawa kami ng bagong design. Sa magawin yun. Kung ano yung uso, yun, gagawin natin. maging trademark issue ba yun kapag ano? Yeah, or kailangan pa kasi magpaalam? syempre, parang, lalo na kung nag-mass produce ka talaga. Pero sa tingin ko, kung fan art lang naman at okay lang. Okay lang Alam ko siguro t-shirt di ba? Meron kang ilan lang naman yun. Hindi naman sobrang dami talaga. konti lang. May mga 20, ganun. Kaya gagawin ko, magde-design ako ng mga bagong shirts na mga pop art ng mga superheroes naman. Yun yung gagawin namin. Ayun. So, may hindi ko alam kung may figurine no Meron pero wala sold out na. sold out to. Tinabol ka ba? May kumausap ba sa'yo na itigil Meron, mo yan? meron. Ano sabi? Actually, meron. Nagalit? Hindi naman. Kasi syempre parang, yun nga, baka masita ka, di ba? So, wag mo na i-push, di ba? Yeah. Tsaka ano lang naman yun, for me, alam ko yun, kaya konti lang talaga yung ginawa namin. Oo. So, nung kinausap ka, maayos naman. Maayos naman. Ano sinabi sa'yo? Parang, if take down kung anong whatever yung pinost mo, okay naman. Wala namang problema yun. Kasi ilan lang naman talaga yun. Oo. Hindi naman siya yung sobrang dami na parang anong gagawin ko na dito. Yung kumpanya ba kumuusap sa'yo? May kinausap sila na pakikausapin mo Ayun, siya. ganun nangyayari. Might as well i-take down na lang daw para blah blah blah. Okay, fine. Kasi baka maghanap yung mga bata ng sa mga tindahan. Tama. O baka naunahan mo sila, gagawa pala sila ng Pwede, di ba? Tapos biglang Sabi. So, yun nga. Ganun naman yung ginawa ko. Parang naunahan tuloy tayo ni Banots. Gaganunan sila. Pwede. O, baka yun nga iniisip nila. Okay. So, bago natin tapusin yung episode, Zar, maghingi tayo ng tips kay kay Banots kung magsisimulang magkolekta ng mga laruan tapos ilalagay nila sa opisina. Okay. Kasi baka malay mo baka nakawin yung mga laruan doon, 'di ba? Yung iba kasi tinatanong, anong tips mo doon sa mga nag-uumpisa pa lang maglaruan? Ang sagot ko lagi, wag mo na ituloy. Nila yung biro ko sa kanila eh. Kasi, kung gusto naman nila, gagawin nila yan eh. Ako alam ko na yung gastos ko sa laruan. Pagka tinatanong magkano na yan, hindi ko kino-compute talaga. Kasi, ma-overwhelm ka sa laki ng ginastos mo, di ba? So, pero kung gusto talaga maglaruan, at yan yung maging motivation mo, kung galingan mo kung ano yung ginagawa mo, tuloy mo lang yan. Kung maglalagay ka sa office, yan, mas maganda yan para inspired ka. Kesa yung puro paperwork yung nakikita mo, di ba? Yeah. At least meron ka ng laruan dun. Ikaw, Zar, may gusto ka ba idagdag doon? Tips? Oo. Kung nagde-declutter ka, huwag ka na bumili ng laruan. Kasi or siguro very mindful ang pagbili mo ng laruan. Like siguro something na that would fit your space. Kasi nagde-declutter ako, kaya wala na yung Black Pearl. So nagde-declutter ako. So at saka pinamigay ko na ibang toys ko. Ang tinira ko na lang yung mga medyo sentimental toys. So maybe if you're going to collect, be mindful and try to think of what you really want. Saka kung ano lang yung kaya mo. Kasi yung iba baka naiinggit lang. Dahil ito yung uso. So, pipilitin mo magkaroon nun. Kaya mo magawa yun, mabibili mo yun. Pero hindi yan tatagal sa'yo. Kasi inuna mo siya kaysa doon sa ibang responsibilities mo. Mangyayari, bibenta mo rin yun para masagot yung ibang responsibilities mo. Oo. Ako, ang tip naman, kung magdi-display ka ng laruan sa opisina, make sure na
yung hindi ganun ka-valuable. Yes, yung okay lang na pag may nawawala. pumitik niyan medyo hindi ka iiyak. No? Tama. Kasi hindi natin masasabi. Baka mamaya, masagi yan nung tagalinis, mahuhulog, di ba, masira, or baka dumating yung kliyente, paglabas ng kliyente, wala na rin yung laruan mo. Pinang-PR pala ni boss, di ba? Yeah. Sayang. Oo. So, sa akin, mag-isip muna kayo kung talagang gustong-gusto nyo yung laruan. Hindi pwede yung, unang tingin, sale, bili na kagad. Pag-isipan nyo, ito ba yung kinokolekta ko? Is this my favorite character talaga, di ba? Kasi may mga iba, gusto nila, kunyari, lahat ng Batman, bibili nila. Ako, pag meron na ako isang Batman na McFarlane, masaya na ako. Pero pag kunyari, nabasa ko sa comics, okay pa rin sa akin kasi nostalgic. So, pero whatever you decide, alam mo, kanya-kanya naman tayo. Sana, wag nyong masyadong ubusin yung pera nyo sa laruan. Yes. Okay? Maging mindful kayo, hindi lang sa sarili nyo, sa mga tao sa paligid nyo, pati sa mga wallet nyo. Yeah. Okay? Kasi ako yung main line ko, nanganak na, meron akong out of line, meaning hindi naman talaga yung kinokolekta ko, pero napunta ako doon. So sabi ko, ibenta ko tong out of line ko para doon ako sa main line. Ang problema, nagkapera ako, bumili na naman ako ibang out of line. So naging cycle na lang siya. So dapat focus ka na sa main line. Ganun kasi pag pag may negosyo, pag yumayaman Tito Nami, Banots, maraming salamat sa pag-guest mo dito sa Underpaid. Thank you. Please promote your coffee shop, your social media channels. Follow niyo yung Tito Nami kung mahilig ka sa laruan kasi pinupost ko doon mga events regarding sa toys, mga memes regarding sa toys, mga paano maging kolektor ng laruan. And yung Onabru Laundry and Cafe sa Tandang Sora, pasyal kayo doon. Every afternoon nandun ako, so pwede tayo magkwentuhan doon regarding sa toys. Okay. Dali lang, may laundry? Yes, coffee shop, toys, katabi, laundry. So magpalaba ka na, tapos tambay Coffee ka na. Tsaka sure na malinis yung kape namin kasi galing yun dun sa pinaglabahan. Diba? Hindi naman siguro. Joke lang. Punta kayo, pasyal kayo dun. Ano yung Onami? Onabru. Baliktad ng Urbano. Onabru. 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 Okay. Yes. Okay, Zar, social media accounts. Just follow me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. Yun. Okay. Tsaka sa social media accounts namin, meron kami sa Underpaid, The Underpaid Podcast on Facebook, Instagram, TikTok. Tapos, Suplado Motors, mag-subscribe po kayo. Dami. Kasi, wala na ako sa Philcoche, nasa Suplado Motors na ako. Yes. Magkasosyo kami ni Zar doon, dahil mag-co-host kami rito sa Underpaid, magkasosyo naman Magkapit-bahay kami pa kami. ron. Magkalapit Oo. kami ng bahay. Ganyan. Suplado Motors. And please subscribe to my social media accounts. Marami akong pinopost doon sa pagkain, sa kotse, kung Uy, ano-ano. Review mo panoorin yung pagkain nyo. namin. Sige, re-review ko yan. Sige. Ako nagsushoot ng siya ng yun. mga reviews niya siya yun. Sige. Maganda kasi camera niya Punta kayo doon. Oo. Maganda ba camera ko? Tsaka magaling magaling din siya mag-art direct sa akin. Yun. Ako nga nag-aayos ng pagkain. Yan, di ba? Sige, antayin ko kayo doon. Sinusumbat yung pag-ayos makikita ng mo. pagkain. Kita mo si Tito Jeff. Tonto. Maraming salamat sa The Pod Network Entertainment. Yes, Sa thank buong you. team. Kasi nandiyan sila Jeff, sila Jasper, si Iya, yung nag-edit ng podcast natin. Yeah. Maraming salamat sa inyo. There you have it. For Zardos Reyes, Bans Urbano, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.